Sumigaw si Lita nang bumagsak ang katawan ni Mang Nestor sa gitna ng madulas na sahig ng palengke, kasabay ng kalabog ng isang bakal na timba na tumama sa gilid ng bangkita at gumulong sa pagitan ng mga paa ng mga taong biglang napaatras. Diyos ko, Mang Nestor! Sigaw niya habang nanginginig ang kamay na humawak sa balikat ng matandang lalaki na kanina lang ay nakikipagtawaran sa presyo ng galunggong. Ang amoy ng dugo ay mabilis na humalo sa amoy ng isda at basang karten. Sa loob ng ilang segundo, naging magulo ang buong hilera ng pwesto. May mga nagtatakbuhan, may mga napahawak sa bibig. May isang batang lalaki na umiiyak dahil nadaganan ng kanyang supot ng kamatis. Ngunit ang pinakamatindi ay ang katahimikan sa loob ni Marco, na nakatayo sa kabilang dulo ng palengke, hawak pa rin ang plastic bag ng sibuyas na binili niya para sa kanyang ina. Nakita niya ang lahat, hindi aksidente ang nangyari, may nagtulak kay Mang Nestor. Alam niya iyon, nakita niya ang anino ng isang lalaking mabilis na umatras bago pa bumagsak ang matanda. Ngunit sa sandaling iyon, parang naipit ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Tawagin niyo ang ambulansya. Sigaw ng isang tinderang may apron na may tatak na mantika. May naglabas ng cellphone. May sumigaw na pulis. Ngunit sa loob ng gulo, nakita ni Marco ang lalaking iyon na dahan-daang naglalakad palayo sa gilid ng palengke, parang ordinaryong mamimili lang. Nakasuot ng kupas na jacket, nakayuko, at bago ito tuluyang mawala sa likod ng mga kariton ng gulay, saglit itong tumingin pabalik. At nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang may malamig na bagay na dumaan sa gulugad ni Marco. Kilala niya ang lalaking iyon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito muli sa baryo nila pagkatapos ng 10 taon. Si Joel, ang lalaking dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Ang lalaking iniwan silang baon sa utang at kahihiyan. Marco, sigaw ni Aling Pilar mula sa kabilang pwesto ng prutas. Tulungan mo si Mang Nestor. Ngunit hindi makagalaw si Marco. Hindi dahil sa takot sa dugo, kundi dahil sa takot sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Joel. Nang dumating ang barangay tanod at inilagay si Mang Nestor sa improvised stretcher na gawa sa 2 kahoy at trapal, nagsimulang bumalik ang ingay ng palengke. May mga bulungan, may mga haka-haka, inatake sa puso, nadulas lang siguro, matanda na kasi, ngunit alam ni Marco ang nakita niya. At habang nakasunod siya sa mga taong tumutulong magdala kay Mang Nestor papunta sa waiting na tricycle para dalhin sa ospital, ramdam niyang may isang bagay na matagal nang nakabaon sa nakaraan ang muling gumagalaw sa ilalim ng katahimikan ng kanilang maliit na bayan sa baybayin ng Batangas. Sa loob ng tricycle, hawak ni Lita ang kamay ng matanda habang umiiyak. Mang Nestor, gising po. Naririnig niyo ako, ngunit walang sagot. Sa kabilang side ng kalsada, nakatayo si Marco habang papalayo ang tricycle. At sa di kalayuan, nakita niyang muling tumigil si Joel sa gilid ng isang sari-sari store. Parang may hinihintay. Hindi siya tumitingin kay Marco, ngunit halatang alam niyang pinapanood siya. Parang may tahimik na hamon sa hangin. Lumapit si Marco, dahan-dahan, bawat hakbang parang mabigat sa dibdib. Bakit ka bumalik? Tanong niya nang makarating siya sa harap ng lalaki. Hindi agad sumagot si Joel. Kumuha muna ito ng sigarilyo sa bulsa, sinindihan, at saka dahan-daang bumuga ng usok. Akala ko matagal ka nang umalis dito, sabi ni Marco ulit, mas mababa ang boses. Sa wakas tumingin si Joel sa kanya. Pareho pa rin ang mga mata. Malamig, mapagmasid, ngunit mas pagod na ngayon. Hindi ko tinulak ang matanda. Sabi ni Joel, na parang binabasa ang iniisip ni Marco. Pero alam mong hindi siya basta-basta nadulas. Nanikip ang dibdib ni Marco. Ano bang ginagawa mo dito? Umiling si Joel. Kung sasabihin ko, hindi ka rin maniniwala. Subukan mo. Sandaling natahimik ang paligid. Dumaan ang isang jeepney na puno ng pasahero galing bayan. May mga batang nakasilip sa bintana. Sa loob ng jeep, may tumatawa, may nagkukwentuhan. Ordinaryong umaga sa probinsya, ngunit sa pagitan nilang dalawa, parang may ibang mundo na nagbubukas. May mangyayaring mas malala kaysa sa nangyari kay Mang Nestor, sabi ni Joel sa wakas. At kung hindi ka makikinig, baka ikaw ang susunod. Biglang tumaas ang init ng ulo ni Marco. Huwag mo akong takutin. 10 taon kang nawala. Iniwan mo si mama na halos mamatay sa kahihiyan. Tapos babalik ka ngayon at magsasalita ka ng ganyan. Ngunit hindi nagalit si Joel.
Sa halip, tumingin siya sa kalsada kung saan dumaan ang isang puting pickup truck na may tinted na bintana. Saglit itong bumagal habang dumadaan sa palengke. At sa sandaling iyon, napansin ni Marco na may lalaking nasa loob na nakatingin sa kanila. Hindi siya kilala ni Marco. Ngunit may kakaibang bigat ang titig nito. Pagkatapos ay humandar muli ang pickup at nawala sa kanto. Hindi lang ako ang bumalik, sabi ni Joel. May iba pang dumating. Ano bang sinasabi mo? Ngunit hindi na sumagot si Joel. Itinapon niya ang sigarilyo sa lupa at tinapakan ito. Kung may mangyari ulit, tandaan mo lang ang nakita mo kanina. At bago pa makapagsalita si Marco, tumalikod na ito at naglakad papunta sa makitid na eskinita sa likod ng palengke. Naiwan si Marco na parang may malamig na kamay na nakahawak sa likod ng kanyang leeg. Ang isip niya ay bumabalik sa eksena kanina. Ang tulak, ang pagbagsak ni Mang Nestor, at ang titig ng lalaking nasa pickup truck. Ilang minuto pa, dumating ang balita mula sa ospital. Hindi na umabot si Mang Nestor. At sa maliit na barangay kung saan halos lahat ay magkakilala, mabilis kumalat ang balita na ang pinakamatandang tindero ng palengke ay namatay sa umagang iyon. Ngunit para kay Marco, hindi iyon simpleng pagkamatay ng isang matanda. Parang unang piraso iyon ng isang bagay na matagal nang nabubuo sa ilalim ng katahimikan ng bayan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng bahay nila na gawa sa lumang kahoy at yero, pinapanood niya ang ilaw ng mga bangka sa dagat. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng kape. Narinig ko ang nangyari kay Mang Nestor, sabi nito habang iniaabot ang tasa. Kawawa naman. Tumango si Marco ngunit hindi siya makatingin sa mata ng ina. May gustong sabihin ang dibdib niya. Ngunit alam niyang kapag sinabi niya ang nakita niya, magbubukas iyon ng isang bagay na matagal nilang pilit tinatakpan. May nakita ka ba kanina? Tanong ng ina matapos ang ilang segundo. Napatingin si Marco. Bakit mo tinatanong? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa madilim na kalsada. May lalaking nagtanong sa akin kanina sa tindahan. Naghahanap daw ng isang taong matagal nang nawala sa baryo. Naramdaman ni Marco ang pagbigat ng sikmura niya. Anong pangalan? Mahina niyang tanong. Dahan-daang bumaling ang ina sa kanya. Joel. Parang huminto ang hangin sa pagitan nila. Anong sinabi mo? Sabi ko wala akong kilalang ganoon. Ngunit hindi mapakali ang mata ng babae. Marco, dagdag niya, bakit parang kilala mo ang pangalang iyon? Ngunit bago pa makasagot si Marco, may tumigil na motorsiklo sa harap ng bahay nila. Bumaba ang isang lalaking naka-uniform ng pulis. Magandang gabi po, sabi nito. Ako po si Police Officer Ramirez. May ilang tanong lang po kami tungkol sa nangyari sa palengke kanina. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco na nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi niya agad pinapasok ang pulis. Nakaupo lang siya, hawak ang tasa ng kape na hindi na niya naiinom, habang ang ina niya ay nakatayo sa tabi ng pintuan na parang hindi alam kung aanyayahan ba ang bisita o isasara na lang ang gabi laban sa anumang masamang balita. May problema po ba, officer? Tanong ng kanyang ina, pilit pinapakalma ang boses kahit halatang namumutla. Tumingin si Ramirez kay Marco, hindi sa ina, na parang alam na kung sino sa kanila ang dapat kausapin. May mga nagsabi po kasing nandoon kayo sa mismong tabi nang mangyari ang insidente. Routine lang ito. Kailangan lang namin malaman kung may nakita kayong kakaiba. Sa salitang iyon, parang mas sumikip ang hangin sa bakuran. Ang mga kapitbahay na kanina'y nagkukwentuhan sa tapat ng sari-sari store ay tahimik na ngayong pasulyap-sulyap sa bahay nila. Sa probinsya, hindi uso ang pribadong trahedya. Kapag may dumating na pulis, parang automatikong nalalagyan ng ilaw ang buong buhay mo. Wala po akong gaanong nakita, sagot ni Marco, at agad niyang naramdaman ang bigat ng sariling kasinungalingan. Nagkagulo na lang po bigla. Hindi kumurap si Ramirez. Sigurado ka? 1 segundo, 2, 3. Sa likod ng pulis, narinig ni Marco ang mahinang lagitik ng kulaglig at ang alon mula sa dagat na tila mas malakas ngayong gabi. Naalala niya si Joel. Ang tingin nito, ang babala nito, at ang puting pickup truck. Kung magsasalita siya ngayon, hindi lang siya magtuturo ng sospek. Magbubukas siya ng sugat na hindi pa naghihilom sa bahay nila. Sigurado po, sabi niya sa wakas. Saglit siyang tiningnan ni Ramirez, saka inilabas ang maliit na notebook mula sa bulsa. May nagsabi rin na may nakaalitan daw si Mang Nestor nitong mga nakaraang linggo.
Sino? Mabilis na tanong ni Marco bago pa niya mapigilan ang sarili. Umangat ang tingin ng pulis. May alam ka ba? Wala. Nagtatanong lang. Sinara ni Ramirez ang notebook. Kung may maalala ka, pumunta ka sa presinto. Huwag mong isipin na maliit na bagay ito. Hindi pa namin masasabing simpleng aksidente ang nangyari. Sa huling linyang iyon, tila bahagya siyang nagbigay ng puwang sa katahimikan, parang naghihintay kung kakagat si Marco. Ngunit hindi. Tumango lang si Marco. Maya-maya, sumakay na uli si Ramirez sa motorsiklo at umalis. Iniwan sa ere ang amoy ng gasolina at ang pakiramdam na parang may itinanim na tanong sa mismong lupa ng bakuran nila. Pagkasara ng gate, mabilis na bumaling ang ina niya. Bakit ka nagsinungaling? Mahina lang ang tanong, pero mas matalim iyon kaysa sigaw. Napalunok si Marco. Sabi ko nga, wala akong malinaw na huwag mo akong gagawing tanga, putol ng ina. Kilala kita. Mula pagkabata, tuwing may tinatago ka, hindi ka makatingin diretso. Natahimik siya. Iyon ang nakakainis kapag ina mo ang kaharap mo. Kahit tumanda ka na, kabisado pa rin niya ang maliliit na bitak ng mukha mo. Nakita ko si Joel, sabi niya sa wakas. Parang tumigil ang babae. Hindi siya sumandal. Hindi siya napahawak sa dibdib. Wala siyang ginawa kundi tumingin lang sa anak, at doon mas lalong nakita ni Marco ang tunay na takot. Hindi sorpresa ang nasa mata nito, kundi kumpirmasyon. Kailan? Tanong nito. Kanina. Sa palengke. Nandoon siya bago bumagsak si Mang Nestor. At sinabi mo sa pulis. Hindi. Bakit? Hindi niya agad nasagot. Dahil ba sa takot? Dahil ba sa galit? O dahil sa isang bahagi ng isip niya na gusto munang malaman kung bakit bumalik ang taong minsang itinuring niyang kuya, bago naging multo ng kanilang kahihiyan. May sinabi siya, mahina niyang sabi, na may mangyayaring mas malala. Lumayo ng tingin ng ina. Umupo ito sa bangko sa tabi ng paso ng santan at parang saglit na nawala sa kasalukuyan. Akala ko tapos na, bulong nito, higit sa sarili kaysa sa anak. Ano ba talaga ang tinapos natin noon? Tanong ni Marco. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang nakababatang kapatid niyang si Len. Basang-basa ang buhok galing palaygo at hawak ang lumang cellphone. Kuya, may nagme-message sa'yo sa Facebook. Hindi ko sinasadya, nag-pop lang sa screen kasi ini-charge ko ito. Walang mali siya ang boses nito. Ngunit nang kunin ni Marco ang cellphone at makita ang walang profile picture na account, biglang nanlamig ang kanyang mga daliri. Isang pangungusap lang ang laman ng mensahe. Kung ayaw mong si Aling Rosa ang sumunod, pumunta ka bukas ng alas 5 sa lumang pantalan. Napataas ang tingin niya sa ina. Hindi niya kailangang sabihin ang laman. Nabasa agad ito sa mukha niya. Sino? Tanong ni Len, naguguluhan. Wala, mabilis na sabi ng ina, saka itinulak ang bata pabalik sa loob. Matulog ka na. Nang makapasok na si Len, binalikan siya ng ina. Hindi ka pupunta. Kailangan. Hindi. Mama, alam nila tayo. Lalong hindi ka pupunta. Ngunit sa boses nito, wala na ang dating awtoridad ng isang inang sanay masunod. May pakiusap na, may takot na, at doon lalo nagdilim ang isip ni Marco. Ano bang hindi mo sinasabi? Mariing napapikit ang ina. Noong umalis si Joel, hindi siya simpleng tumakas. May dala siyang dokumento. Anong dokumento? Listahan. Listahan ng ano? Tahimik ulit. Ang katahimikan ng mga magulang ay minsan mas nakakasakal kaysa sigaw. Ng mga padulas, suhol, at pangalan ng mga taong sangkot sa bentahan ng lupa sa tabing dagat. Napakunot ang noo ni Marco. Anong kinalaman natin doon? Ang tatay mo noon ang tagapamagitan ng ilang papeles sa munisipyo. Parang may bumagsak na mabigat sa loob niya. Ang tatay nilang ilang taon nang patay, ang simpleng lalaking sa alaala niya ay tahimik, masinop, at laging may amoy ng papel at pawis pag-uwi galing munisipyo, biglang nagkaroon ng ani nung hindi niya kilala. Hindi totoo yan. Gusto ko ring hindi. Nanginginig ang boses ng ina. Pero may mga papel na dumaan sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang saan ang alam niya. Hindi ko alam kung nadamay lang ba siya o kusang pumasok. Pero nang magsimulang may maghanap ng mga dokumento, si Joel ang kumuha. Hindi para iligtas tayo, kundi para ibenta. Kaya siya nawala. Tumango ang ina. At dahil nawala siya, tayo ang naiwan para sumalo ng galit ng mga taong nawalan. Biglang pumasok sa isip ni Marco ang mga gabing walang kuryente noong bata pa siya,
Ang mga lalaking dumarating sa bahay at tahimik na nakikipag-usap sa tatay niya sa likod, ang pag-iyak ng ina sa kusina, at ang isang gabi ng malakas na ulan nang umalis si Joel na may dalang itim na bag at hindi na bumalik. Noon, ang alam lang niya, may utang si Joel at may kahihiyan sa pamilya. Hindi niya alam na baka mas malalim pala ang hukay. Nasaan ang listahan? Tanong niya. Umiling ang ina. Akala ko dinala niya habang buhay. Akala ko itinapon na. Akala ko, hindi na ituloy ng babae ang pangungusap dahil narinig nila ang mahinang kaluskos sa likod ng bahay. Pareho silang napatayo. Walang ilaw sa likuran, tanging sinag lang ng buwan at maputlang ilaw mula sa poste sa kanto. Kumuha si Marco ng kahoy na panungkit sa tabi ng hagdan at dahan-daang lumakad. Ang bakuran sa likod ay may lumang kulungan ng manok, isang sirang bangka, at mga batyang nakatiwarik. Muling kumaluskos. Sino yan? Sigaw niya. Walang sumagot. Lumapit siya sa kulungan. Sa tabi nito, may aninong gumalaw at mabilis na tumalon sa bakod. Tumakbo si Marco, ngunit pagdating niya roon, wala na. Ang naiwan lang sa lupa ay isang maliit na brown envelope. Pinulot niya iyon. Pagkabukas niya, isang susi at isang pirasong papel lang ang laman. Nakasulat sa ballpen, Locker 12. Huwag mong isama ang pulis. Hindi na niya napigilan ang mura sa ilalim ng hininga. Pagbalik niya sa harap, namumuti na ang mukha ng ina niya nang makita ang laman. Hindi ka pupunta, ulit nito. Lalo na ngayon. Ngunit ang totoo, sa puntong iyon, wala na siyang ibang iisipin kundi kung ano ang nasa loob ng Locker 12. Kinabukasan, kahit magdamag siyang hindi nakatulog, bumangon siya bago mag-umaga. Hindi siya dumiretso sa pantalan. Una siyang nagpunta sa terminal ng lumang bus at jeep sa bayan, kung saan may maliit na gusali ng parcel at bodega na may mga metal locker para sa mga biyaherong gustong mag-iwan ng gamit. Doon niya naisip na maaaring nandoon ang susi. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang bigat ng mga matang maaaring nakasunod sa kanya. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat. Ang kalsada ay basa pa mula sa madaling araw na ambon. May mga tindang lugaw na umuusok. May mga driver ng jeep na naghihilamos sa tabing puso. Ang buhay sa bayan ay gising na, ngunit para kay Marco, parang lahat ay may nakatagong pakahulugan. Sa gusali ng terminal, nakaupo ang bantay na si Katonyo, nakatsinelas at may radyo sa tabi. Ang aga mo, ay ho, sabi nito. May hahanapin lang po akong iniwan. Tinignan ng matanda ang susi. Taga sino yan? Sa kaibigan ko po. Hindi na ito nagtanong. Itinuro lang ang hanay ng mga locker sa likod. Pagdating ni Marco sa Locker 12, saglit siyang napapikit bago ipinasok ang susi. Umikot ito ng maayos. Pagbukas niya, wala roong baril, o pera, o makapal na dokumento tulad ng inaasahan niya. Isang lumang cellphone lang, isang maliit na memory card sa tape, at litratong kupas ng 4 na lalaki sa tabing dagat. 2 lang ang agad niyang nakilala. Ang isa ay ang tatay niya, mas bata, nakangiti, may hawak na folder. Ang isa ay si Mang Nestor. Ang 2 pa ay hindi niya sigurado, pero ang isa roon ay pamilyar ang mukha, parang nakita niya na sa isang malaking tarp noong kampanya sa munisipyo. Nanginginig ang mga kamay niyang inilagay sa bulsa ang mga gamit. Anong meron dyan? Tanong ni Katonyo mula sa pinto, na ikinagulat niya. Wala po, papel lang. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. May 2 lalaking nagtatanong sa akin kanina kung may batang pumunta raw na ang pangalan ay Marco Villanueva. Kumabog ang dibdib niya. Sino sila? Hindi ko kilala. Naka-pick up. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang lumabas sa likod ng terminal, dumaan sa masikip na eskinita sa pagitan ng vulcanizing shop at tindahan ng feeds, saka dumiretso sa lumang computer shop na ginawa ng printing at loading center. Doon nagtatrabaho paminsan-minsan ang kaibigan niyang si Betche, dating kaklase noong high school, na marunong sa mga cellphone at memory card na parang likas sa kanya ang pakikipag-usap sa mga sirang gadget. Maaga kang sugod bati nito, pero naputol ang ngiti nang makita ang mukha niya. Anong nangyari? Kailangan kong mabuksan ito. Inilapag niya ang lumang cellphone at memory card. Pinagmasdan iyon ni Betche. Mukhang luma. Baka may password pa. Subukan mo. Habang ine-examine ni Betche ang mga gamit, paikot-ikot si Marco sa maliit na shop na amoy papel, printer ink, at instant coffee. May mga batang nagpapaprint ng assignment sa isang sulok. May matandang nagpapalamin ng id sa kabila.
Ordinaryong araw, ngunit sa screen sa harap nila, nang tuluyang bumukas ang lumang cellphone, parang may pinto ring bumukas sa isang madilim na silid na matagal nang nakakandado. Una nilang nakita ang gallery, mga larawan ng dagat, ng mga papeles, at ng isang warehouse sa pantalan. Pagkatapos ay ang isang audio recording. Tinap ni Betchay. Umalingaw sa maliit na shop ang isang boses na hindi agad nakilala ni Marco, mabigat at kalmado. Kapag hindi na-deliver ang pirma, hindi gagalaw ang permit. At kapag hindi gumalaw ang permit, may malulugi. Sumunod ang boses ni Mang Nestor, mas matanda ngunit matatag. Hindi lahat nabibili. Tumawa ang unang boses. Lahat napapagod. Iba lang ang presyo. Napatingin si Marco kay Betchay. Pwedeng hinaan mo. Bulong niya. Pero huli na. Mula sa bukas na pinto ng shop, may aninong tumigil. Isang lalaking naka-baseball cap, nakahawak sa cellphone, tila kunwari naghihintay lang ng load. Ngunit nakatingin ito sa screen nila. Mabilis na pinatay ni Betchay ang audio. Kilala mo ba yan? Mahina niyang tanong. Umiling si Marco. Ngunit kilala ng katawan niya ang pakiramdam ng panganib. May iba pa. Tanong niya. Inilipat ni Betchay ang memory card sa computer. Lumabas ang ilang scanned documents. Malabo ang iba. Ngunit mababasa pa rin ang ilang pangalan, lot numbers, at pirma. At sa pinakailalim, isang file na pinangalan ng huling kopya. Nang buksan nila iyon, litaw ang isang listahan ng mga taong kasangkot sa bentahan ng lupa sa baybayin para sa itatayong pribadong pantalan at resort. May mga opisyal ng munisipyo. May isang konsehal. May 2 negosyante. At sa pinakababa, may pangalang tumama kay Marco na parang sampal. Police Captain Danilo Ramirez. Hindi siya agad nakahinga. Ramirez. Yung kagabi. Bulong ni Betchay. Tumango si Marco, nanunuyo ang lalamunan. Hindi pwedeng dito tayo magtagal, sabi niya. I-save mo lahat. Kopyahin mo. Saan? Sa kahit anong meron ka. Habang abala si Betchay sa pagkopya ng file sa isa pang USB, tumunog ang cellphone ni Marco. Unknown number. Ilang segundo niya itong tinitigan bago sinagot. Walang baitang ibinigay ang nasa kabilang linya. Boses agad ni Joel. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapahuli. Nasaan ka? Senggal ni Marco. Mas importante, nasaan ka? Tumigil ka. Ano bang gusto mo? Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay bumigat ang boses ni Joel. Nasa presinto ang nanay mo. Parang nawalan ng tunog ang buong paligid. Ano? Kinuha siya para sa routine questions. Alam mo na ang ibig sabihin nun kapag desperado ang mga taong may tinatago. Putang ina mo, ikaw ang nagsimula nito. Oo, sagot ni Joel, at sa unang pagkakataon, walang yabang sa boses niya. At kung hindi ko rin tinakbuhan noon, baka patay na tayong lahat. Makinig ka, Marco. Huwag kang magtitiwala sa kahit sinong naka-uniform. Pumunta ka sa lumang kapilya sa dulo ng sementeryo. Dalhin mo ang kopya, hindi ang orihinal. Bakit kita paniniwalaan? Dahil ang taong pumatay kay Mang Nestor ay pareho ring lalaking bumuntot sa tatay natin noong huling linggo niya sa munisipyo. Nanigas si Marco. Hindi tatay mo, kundi tatay natin. Ang salitang matagal na niyang ipinagkait kay Joel ay biglang naging mas mabigat dahil sa sitwasyon. Anong alam mo sa pagkamatay ni Papa? Ngunit naputol ang linya. Wala nang sumunod. Nakita ni Betchay ang mukha niya. Anong nangyari? Nasa presinto si Mama. Hindi na siya nag-isip ng matagal. Kinuha niya ang USB, iniwan ang lumang cellphone kay Betchay kasama ang bilin na burahin ng anumang bakas sa computer, at nagmadaling lumabas. Sa kalsada, mas mainit na ang araw at mas maingay na ang bayan, pero wala na siyang naririnig ng malinaw. Ang tanging nasa isip niya ay ang ina niya, si Ramirez, at ang listahang biglang nagbago ng hugis ng lahat ng bagay na dati simple para sa kanya. Habang sakay ng habol-habol papuntang presinto, unti-unting bumalik sa alaala niya ang araw ng pagkamatay ng tatay nila. Sinabing heart attack, sinabing biglaan, sinabing pagod sa trabaho, ngunit naalala niya ngayon ang pasa sa braso nito ng burol, ang mahinang bulungan ng mga kamag-anak, at ang pag-iyak ni Mang Nestor sa labas ng bahay na pilit itinatago sa mga tao. Noong bata siya, hindi niya pinansin. Ngayon, bawat maliit na detalye ay parang gustong maging ebidensya. Pagdating sa presinto, hindi agad siya pinapasok sa loob. May iniimbestigahan pa, sabi ng desk officer. Hintayin mo. Nanay ko yung nasa loob. Hintayin mo.
Doon niya muling naramdaman ang mapait na anyo ng kapangyarihan sa maliliit na bayan. Hindi kailangang sigawan ka. Sapat na ang patagilan ka. Sapat na ang iparamdam na wala kang laban dahil sila ang may mesa, pinto, at record book. Ilang minuto ang lumipas bago niya narinig ang boses ng ina mula sa loob ng opisina, hindi malakas pero wasak. Paulit-ulit ko nang sinasabi, wala akong alam kung nasaan siya. Biglang tinulak ni Marco ang pinto. Nasa loob ang ina niya, nakaupo sa harap ng lamesa ni Ramirez, namumula ang mga mata. Sa isang gilid ay may isa pang lalaking hindi naka-uniform, nakapolo at may gintong relo. Ito ang lalaking tila pamilyar mula sa lumang litrato, ang mukha na parang nakita niya noon sa campaign tarp. Konsehal ngayon marahil, o mas mataas pa. Bawal pumasok sigaw ng desk officer sa likod, pero huli na. Tumingin si Ramirez kay Marco at ngumiti ng manipis. Ayun naman pala ang gusto kong kausapin. Bakit niyo pinapahirapan ang nanay ko? Tanong niya, pilit hindi nagtataas ng boses. Ang lalaking nakapolo ang sumagot. Wala namang pahirapan. Nag-uusap lang kami. Basta makipagtulungan kayo. Mabilis lang to. Anong gusto nyo? Kung nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam. Lumapit si Ramirez ng bahagya at ibinaba ang 2 palad sa mesa. Marco, huwag na tayong maglokohan. Hindi na simpleng witness ka lang. Ang problema sa mga batang akala nila walang alam, bigla silang may nahahawakan na hindi nila kayang dalhin. Tiningnan siya ng ina niya. Sa mata nito, pakiusap ang nakalagay. Huwag kang magpapadala, huwag kang magpapakita. Ngunit iyon mismo ang pinakamahirap gawin kapag ginagawang pain ang taong mahal mo. Pwede na ba kaming umalis? Tanong niya. Sumandal si Ramirez, saka tumawa ng marahan. Pwede, pero bago iyon, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang dagat dito, malalim sa ilang bahagi. Maraming nawawala riyan na hindi na nahahanap. Walang sumagot. Kinuha ni Marco ang braso ng ina at dahan-daang inilabas ito ng opisina. Walang pumihil. Iyon ang mas nakakatakot. Ang hayaan kang umalis dahil kampante silang may susunod pang hakbang. Paglabas nila sa tapat ng presinto, huminto ang ina at halos mapaupo sa gutter. Marco, sabi nito, halos pabulong, itapon mo na. Ano man yang hawak mo, itapon mo na. Hindi na pwede. Pwede pa. Habang buhay pa tayo, pwede pa. Tumingin siya sa mukha ng ina, sa kunot ng noo, sa takot na pagod ng dalhin ang mga kasalanang hindi naman siya ang gumawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na hindi lang pala siya galit sa mga taong sangkot. Galit din siya sa lahat ng katahimikang pumayag. Sa takot na paulit-ulit piniling manahimik kaysa manindigan. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang mas mabigat na bagay. Konsensya. Dahil alam niyang anumang susunod niyang gawin ay hindi na lang para sa katotohanan. Para na rin ito sa paghihiganti. At ang paghihiganti, kahit gaano mo balutin ng mabuting dahilan, laging may hinihinging kapalit. Bandang hapon, habang nakaupo sila sa likod ng lumang kapilya sa dulo ng sementeryo, doon na niya muling nakita si Joel. Payat na ito, may peklat sa gilid ng leeg, at mas luma ang itsura kaysa sa alaala niya. Hindi ito lumapit agad. Parang sinusukat muna kung may karapatan ba siyang humarap. Ang una niyang ginawa ay tingnan si Aling Rosa. Pasensya na, sabi niya. Walang silbi ang salitang yan, malamig na sagot ng ina. Tumango si Joel, parang tanggap na. Alam ko, si Marco naman ay hindi na nag-aksaya ng oras. Anong alam mo sa pagkamatay ni Papa? Hindi sumagot agad si Joel. Naupo muna ito sa mababang semento, tumingin sa krus sa ibabaw ng lumang puntod, sa kabamantong hininga. Hindi siya inatake. Tinakat siya. Binugbog. Pinapirma sa mga papeles. Ayaw na sana niya. Huli na nang gusto niyang umatras. Parang may pumutok sa tainga ni Marco. Narinig niya ang sarili niyang humihinga, pero malayo ang tunog, parang sa ilalim ng tubig. Bakit wala kang sinabi noon? 18 ako noon, sagot ni Joel, at ngayon lang niya narinig ang tunay na lamat sa boses nito. Akala ko kapag kinuha ko ang listahan, may laban ako. Akala ko mababayaran nila ako kapalit ng pananahimik. Akala ko makakatakas ako. Pero habang tumatagal, habang mas maraming nangyayari, habang may mga taong namamatay, hindi na ako makabalik. Hindi ko na alam paano haharap. Kaya hinayaan mo kami. Araw-araw ko yang dala. Tumingin si Joel kay Marco, walang depensa sa mukha. Kahit saan ako magpunta, dala ko.
Saglit na walang nagsalita. Sa labas ng sementeryo, may dumaan na kariton ng niyog. May tumahol na aso. Sa malayo, may kampana ng simbahan. Ang mundo ay nagpapatuloy kahit ang pamilya nila ay muling hinahati ng nakaraan. Anong plano? Tanong ni Marco sa wakas. May isa pang kopya ng listahan na mas buo kaysa sa hawak mo, sabi ni Joel. At may video. Nasa warehouse sa lumang pantalan. Ang problema, ngayong alam nilang gumagalaw tayo, hindi na sila magdadalawang isip. At gusto mo tayong pumunta roon. Hindi para magbayani, sagot ni Joel. Para matapos na. Ngunit sa puntong iyon, walang kahit anong salitang matapos ang mukhang madali o malinis. Dahil alam ni Marco, kahit makuha pa nila ang totoo, may mawawala pa rin. Tiwala, pangalan, katahimikan, marahil buhay. At habang unti-unting dumidilim ang langit sa ibabaw ng sementeryo, naisip niya na ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang malaman na ang ama nilang minsang pinagbatayan niya ng dangal ay may bahid din ng dumi. Kundi ang tanggapin na sa bayang ito, sa pamilyang ito, walang inosenteng lubos. May mga gumawa, may mga nakinabang, may mga tumahimik, at mula sa sandaling iyon, alam niyang ang bawat pipiliin niya ay may sasaktan. Hindi siya nakasagot agad, dahil ang bigat ng katotohanan iyon ay hindi kayang buhatin ng galit lang. Tumayo siya at naglakad palayo sa kapilya, hanggang sa makarating sa bakod ng sementeryo kung saan tanaw ang dagat na kulay tingga sa ilalim ng dapit hapon. Sa likod niya, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ni na Joel at ng ina nila, putol-putol, puno ng lumang sisi na parang hindi na kailangan ng buong pangungusap dahil kabisado na ng bawat isa ang sugat. Hindi ko hiniling na patawarin niyo ako, sabi ni Joel. Hindi ka pa nga humihingi ng diretso, sagot ng ina. Dumating ka lang at may dala ka ng panibagong panganib. Humigpit ang hawak ni Marco sa kalaw-angin na bakal ng bakod. Gusto niyang takasan ang usapan. Gusto rin niyang lumingon at sabihing tama ang ina niya. Nahuli na ang lahat para sa pag-amin, para sa pagbabalik, para sa anumang uri ng kapatiran na minsang pinutol ng 10 taon ng pagkawala. Pero hindi rin niya kayang iwan. Dahil anuman ang pagkamuhi niya kay Joel, ito lang ang taong may hawak sa bahagi ng nakaraan na pilit itinago sa kanila. Anong meron sa warehouse? Tanong niya nang humarap siya uli. Kaagad siyang tiningnan ni Joel, parang sinusukat kung gaano kalaki ang kaya niyang sabihin. Lumang records room iyon noon ng kumpanya ng truck ang na front lang pala, sagot ni Joel. Pagkatapos mabuo ang kasunduan sa mga lupa sa baybayin, ginamit na yun na taguan ng mga kopya at ibang bayad na hindi dapat lumalabas sa bangko. At bakit hindi pa nila nililinis? Nilinis na, pero may tinago si Mang Nestor. Hindi sa loob mismo ng opisina. Sa ilalim ng lumang cold storage. Napakunot ang noo ni Marco. Paano mo nalaman? Saglit na napahinto si Joel. Dahil nagkita kami 2 linggo bago siya namatay. Parang may bagong tinik na bumaon sa dibdib ni Marco. At hindi mo man lang sinabi. Susubukan ko sana. Kaya ako bumalik. Pero binabantayan na ako. Akala ko makakaikot pa ako. Hindi ko akalaing aabutan siya. Umiling si Marco, hindi pa rin sapat iyon para bawasan ang galit. Ngunit sa boses ni Joel, may isa ng bagay na mahirap pekain. Pagsisisi. Hindi iyong pagsisising naghahanap ng awa. Kundi iyong napagod na sa sariling bigat. Kung pupunta tayo roon, hindi pwedeng tayo-tayo lang, sabi ng ina nila. At sino ang isasama natin? Balik ni Marco. Ang pulis na nasa listahan. Ang mga kapitbahay na mabilis matakot. Ang mga taong sanay nang umiwas kapag may nakikitang mali. Walang nakasagot. Ang kampana ng simbahan ay muling tumunog. Sa bawat kalambang, parang paalala na gumagalaw ang oras kahit gusto mong patigilin. May isa pa, sabi ni Joel. Mula sa loob ng jacket niya, inilabas niya ang maliit na punit na papel, mukhang bahagi ng ledger. May petsa, may amount, at may 2 initial sa dulo. Ito ang dahilan kung bakit alam kong hindi lang lokal ang dalaw nito. May mga bayad na dumaan sa Maynila, at iyong nasa pick-up, utusan lang yun. Kinuha ni Marco ang papel. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng initials, pero malinaw ang halagang nakasulat. Sapat para lunurin ng isang buong baryo sa katahimikan. Kung may mas malaki pa palang tao sa likod nito, lalo lang tayong mamamatay kapag gumalaw tayo, sabi ng ina nila. Kapag hindi tayo gumalaw, anong tawag doon? Tanong ni Marco. Buhay. Hindi galit ang boses niya. Pagod.
At iyon marahil ang mas masakit. Dahil alam nilang lahat na may punto ang bawat isa, pero walang pipiliing landas na walang kabayaran. Umuwi silang magkakahiwalay habang dumidilim ang langit. Si Joel ay nauna, dumaan sa likod ng mga bahay. Ang ina nila ay naglakad ng mabagal, parang bawat hakbang ay may kasamang alaala. Si Marco ay sumakay ng tricycle ngunit bumaba rin bago makarating sa bahay, piniling lakarin ang natitirang daan sa gilid ng dagat. Sa tabing kalsada, may mga batang naglalaro ng tumbang preso gamit ang tsinelas at lumang lata. Sa may waiting shed, may dalawang matanda na nag-uusap tungkol sa presyo ng bigas. Sa malayo, may videoke sa isang birthdayen. Lahat ay normal, o pinipilit magmukhang normal. At doon lalo naramdaman ni Marco ang bangin sa pagitan ng ordinaryong buhay na gusto niyang balik-balikan at ng gulong unti-unting sumisipsip sa kanila. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tulog na si Len sa sala, nakasandal sa unan habang bukas pa ang TV na puro static dahil mahina ang signal. Marahang binuhat siya ng ina nila papasok ng kwarto. Saglit na pinanood lang ni Marco ang eksena. Ang simpleng pag-aayos ng kumot sa bata. Ang mahinang paghaplos sa buhok. Doon niya naalala kung para saan ba talaga siya lumalaban. Hindi para sa listahan. Hindi para sa yabang ng katotohanan. Kundi para hindi na muling mabuhay si Len sa ilalim ng parehong takot na kinain sa kanila ng mga sikreto ng matatanda. Nang gabing iyon, hindi siya nahiga agad. Binuksan niya ang lumang kabinet ng tatay nila, ang halos hindi na ginagalaw matapos itong mamatay. Nandoon pa rin ang mga lumang polo, mga resibong kupas, at isang kahon ng mga fountain pen na hindi na gumagana. Sa pinakailalim, may maliit na rosaryo at isang notebook na basang minsang natuyo, bahagyang dikit-dikit ang mga pahina. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito napansin noon. Binuklat niya. Karamihan ay random na tala ng gastusin sa bahay, mga babayaran sa kuryente, at ilang paalala sa munisipyo. Ngunit sa huling bahagi, may mga pangungusap na hindi niya inaasahan, tila hindi para sa opisina kundi para sa sarili. Kapag may pinirmahan kang alam mong mali, hindi ka na mapapatahimik ng dahilan na para sa pamilya. Sa ibaba, ibang petsa. Masama ang tumanggi kapag napapalibutan ka ng mga taong hindi marunong tumanggap ng hindi. At sa pinakahuli, halos hindi na mabasa dahil kumalat ang tinta. Kung may mangyari sa akin, huwag sanang bitbitin ng mga anak ko ang bigat na hindi naman nila pinili. Napaupo si Marco sa sahig. Sa wakas, may piraso ng ama niya na hindi dumaan sa kwento ng iba. Hindi ito paglilinis, hindi rin lubusang pag-amin, pero sapat para maunawaan niya na ang ama niyang ginawang simpleng bangkay ng opisyal na kwento ay malamang matagal nang nalunod sa sariling konsensya. At marahil si Mang Nestor, bilang kaibigan nito, ang tanging nakakaalam kung gaano kalalim. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw, nagtungo si Marco sa palengke. Nasa lamay na ang mga tao para kay Mang Nestor, sa covered court malapit sa barangay hall. Amoy kandila, kape, at pawis ang buong lugar. May mga nag-aabot ng abuloy. May nagluluto ng lugaw sa likod. Ang anak ni Mang Nestor na si Cora ay nakaupo sa tabi ng kabaong, namumugto ang mga mata ngunit matatag ang postura, parang matagal ng sinanay ng buhay na umiiyak habang may inaasikaso. Nang makita siya, tumango lang ito. Lumapit si Marco. Nakikiramay ako, Ate Cora. Salamat. Tahimik silang ilang segundo. Sa paligid, may naglalaro ng tungit sa sulok, tulad ng karaniwang eksena sa burol na Pilipino kung saan magkatabi ang lungkot at gawain ng mga buhay. May gusto sana akong itanong, sabi ni Marco. Tumingin si Cora sa kabaong bago siya muling harapin. Tungkol sa tatay ko. Napakunot ang noo ni Marco. Bakit mo alam? Mapait ang ngiti ni Cora. 2 linggo ng tahimik na hindi mapakali ang tatay ko. Lagi niyang sinasabi, babalik na naman ang lumang dumi. Akala ko tsismis lang sa munisipyo. Tapos may isang gabi, may dumating na lalaking payat, may peklat sa leeg. Si Joel. Narinig ko silang nagtatalo. Sabi ng tatay ko, hindi sapat ang takbo para matahimik ang patay. Nanlamig si Marco. May iniwan ba si Mang Nestor? Saglit na tumahimik si Cora. Pagkatapos ay tumayo ito at tinawag siya sa likod ng stage ng covered court, malayo sa mga naglalamay. Mula sa loob ng bag nito, inilabas niya ang isang maliit na susi na may kupas na tag. Pinatago niya sa akin kagabi, bago siya pumunta ng palengke. Sabi niya,
Kung may mangyari, ibigay ko raw sa batang anak ni Rosa. Ikaw lang naman iyon. Para saan to? Hindi ko alam. At ayoko nang malaman. Nangingilid ang luha sa mata ni Cora pero hindi siya nawalan ng diretso sa pagsasalita. Pero kung anumang gulo ang dala niyan, tapusin mo. Pagod na ang matatanda naming mamatay na may mga sikreto. Hindi nakapagsalita si Marco agad. Kinuha niya ang susi, nagpasalamat, at lumayo. Paglabas niya sa covered court, nakita niya si Betche sa tapat, kunwari bumibili ng yelo pero halatang siya ang hinihintay. Hinahanap ka ng dalawang lalaki kagabi sa bahay niyo, sabi nito agad. Hindi sila tumuloy kasi may mga kapitbahay pa. Anong itsura? Isa doon, siguro tauhan ni Ramirez. Isa naman, iyong nakakap na nakita sa shop. Tumingin si Marco sa paligid. May dala ka ba? Kinuha ni Betche mula sa eco bag ang isang lumang keypad phone. Dito ko nilaipat ang isang kopya ng files. Hindi smartphone, para hindi agad matrace kung hindi nila kukunin. Pero Marco, hanggang dito lang ako. May nanay din ako. Tumango siya. Sapat na to. Salamat. Huwag kang magpasalamat na parang may pamamaalam. Pinilit ngumiti ni Betche, pero hindi umabot sa mata. Bumalik ka. Sa simpleng linyang iyon, may kung anong kumirat sa loob ni Marco. Hindi niya alam kung gaano karaming tao ang madadami sa pagpili niyang magpatuloy. At isa iyon sa mga dahilan kung bakit gusto niyang umatras. Ngunit sa bawat sandaling may bago siyang hawak, mas lalong nawawala ang daan pabalik sa katahimikan. Bandang tanghali, nagkita silang tatlo ni na Joel at ng ina nila sa lumang kubo ng bangka sa may pampang, malayo sa kabahayan. Ipinakita ni Marco ang notebook ng tatay nila at ang susi mula kay Cora. Tinignan iyon ni Joel at agad nag-iba ang mukha. Galing sa ice plant office, sabi nito. May maliit na filing room sa likod ng warehouse. Baka iyon ang sinasabi ni Mang Nestor. Mamayang gabi tayo pupunta, sabi ni Marco. Mas kaunti ang tao, mas kaunti rin ang saklolo, sagot ng ina. Kaya nga kayo rito na lang, balik ni Marco. Hindi pwede, mariing sabi nito. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa panganib dahil sa kasalanan naming matatanda, hindi ako maiiwan sa bahay na naghihintay lang ng balita. Umigting ang panga ni Marco. Hindi ninyo kasalanan lahat. Huwag mo akong patawarin nang hindi ko pa inaamin ang buong bigat, sabi ng ina, at biglang lumalim ang boses nito sa paraang hindi niya karaniwang naririnig. Noong buhay pa ang tatay mo, alam kong may mali sa ilang pinapagawa sa kanya. Hindi ko alam lahat, pero alam kong may mali. Pinili kong manahimik dahil may pang-tuition ka, may gamot si Len noon, may utang tayo. Akala ko isang pirma, 2 pirma lang. Akala ko lalaki lang at politika. Kapag mahirap ka, napakadaling kumbinsihin ang sarili na ang hindi mo pagtingin ay hindi kasalanan. Natahimik silang tatlo. Ang dagat sa tapat nila ay mapayapa, pero sa dibdib ni Marco ay parang may tumataas na alon. Hindi niya naisip na darating ang araw na maririnig niya ng malinaw sa ina ang ganitong klaseng pag-amin. At masakit, dahil hindi siya makapagsabi ng simpleng kasalanan mo o wala kang choice. Pareho kasing may kulang. Ayoko nang may isa pang bata sa pamilyang ito ang aking ang alam lang ay putol-putol na paliwanag, dagdag ng ina. Kung may babagsak man, sama-sama nating haharapin. Tumingin si Joel kay Marco. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik ito, wala munang depensa sa pagitan nila. Hindi kita mapipilit maniwala sa akin, sabi nito. Pero hindi kita iiwan ngayong gabi. Hindi iyon pangako ng pagbabago. Hindi iyon sapat para burahin ang 10 taon. Ngunit sa isang kwento ng paulit-ulit na pagtalikod, ang simpleng hindi kita iiwan ay halos tunog himala. Pagsapit ng gabi, dumaan sila sa likod ng dating ice plant at sumuot sa gilid ng lumang warehouse sa pantalan. Sarado na ang karamihan ng pwesto, pero may ilang ilaw sa may dulo kung saan may nakaparadang 2 truck. Amoy alat, diesel, at kalawang ang hangin. Ang mga lubad ng bangka ay humahampas sa poste sa bawat alon. Dahan-dahan silang gumalaw sa anino ng mga kahon at drum. Nasa unahan si Joel, sanay ang mata sa dilim. Nasa gitna ang ina nila, at si Marco sa hulihan, hawak ang maliit na flashlight na tinatakpan niya paminsan-minsan ng palad. Dito, bulong ni Joel nang marating nila ang likod ng gusali. May maliit na pinto, halos natatakpan ng mga lumang styro at fish crates. Ipasok ang susi ni Cora, kumagat agad. Pagbukas ng pinto, bumungad ang makitid na filing room,
amoy amag at lumang papel. May metal shelf sa magkabilang gilid, karamihan walang laman. Sa sahig, may trapdoor na kinakalawang. Sa ilalim ng cold storage, mahina niyang sabi, saka lumuhod para buhatin iyon. Mabigat, tumulong si Marco. Nang bumukas, may mababang espasyo sa ilalim na parang maintenance crawl space. Sa loob ay isang waterproof container. Nanginginig ang dibdib ni Marco habang inaakyat nila iyon. Binuksan ni Joel. Sa loob, may 2 USB, ilang photocopy ng titles at permits, at isang maliit na DV tape na maayos pang nakabalot sa plastic. Ito na yun, bulong ni Joel. Ngunit kasabay niyon, may kumalabog sa labas. Sunod ang sinag ng flashlight na dumaan sa siwang ng pinto. May tao, bulong ng ina nila. Kumunat ang mukha ni Joel. Naunahan tayo. Mabilis niyang isinara ang container at ibinigay kay Marco. Lumabas kayo sa likod. Ako ang haarang. Hindi na, sabi ni Marco. Tama na ang pagpapakabayani. Ngunit narinig na nila ang boses sa labas. Isa si Ramirez. Hindi sila nagkakamali. Alam kong nandyan kayo. Huwag na nating pahabain. Sumikip ang dibdib ni Marco. Sa loob ng maliit na kwarto, bawat hininga ay malakas. Tumingin sa kanya ang ina niya, at sa mata nito ay wala nang pakiusap na umatras. Ang naroon ay ang klaseng tapang na dumarating lang kapag wala ka nang may iwanang ilusyon. Anak, sabi nito, mahina ngunit malinaw, anumang mangyari, huwag mong hayaang bumalik ito sa katahimikan. At sa labas, muling kumalabog ang pinto habang unti-unting nawawala ang oras para pumili ng ligtas na daan. Hindi na sapat ang paghinga para pakalmeyan ang katawan ni Marco. Parang bawat kumpas ng dibdib niya ay may kasamang tunog ng bakal sa pinto, ng yabag ng mga lalaking nasa labas, at ng sariling alaala niyang ayaw nang bumalik ngunit pilit nang nagdidikit-dikit sa isip. May likod pa ba? Bulong niya kay Joel. Mabilis na tumingin si Joel sa bandang kanan ng filing room, sa may metal shelf na nakasandal sa lumang pader na yari sa hollow block at kahoy. May service hatch dati, sabi nito. Hindi ko alam kung bukas pa. Isa na namang kalabog ang dumagundong sa pinto. Marco, sigaw ni Ramirez mula sa labas. Huwag mo nang ipilit, hindi ka sanay sa ganito. Baka ang mapahamak lang ay ang nanay mo. Napapikit si Marco. Laging ganoon. Hindi tina-target ang sugat, ang minamahal ang pinipisil. Subukan mo, sagot ni Joel, at sa unang pagkakataon mula nang bumalik ito, wala nang bahid ng takas ang boses niya. Hindi lahat nadadaan sa pagbabanta. May maikling katahimikan sa labas, saka tumawa si Ramirez ng marahan. Ikaw ba ang magsasabi niyan, Joel? 10 taon kang tumatakbo. Humigpit ang panga ni Joel, ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang hinayla ang estante. Kumayad sa semento ang paa ng bakal at lumitaw ang makitid na bukasan sa dingding, sapat lang para maipasok ang isang tao ng patagilid. Maalikabok, madilim, at amoy kalawang at alat. Mauna si Mama, sabi ni Marco. Umiling ang ina nila. Mauuna ka. Ikaw ang may dala. Mama, huwag ka nang makipagtalo. Ang boses nito ay mababa ngunit solid. Iyong klase ng boses na hindi na nanghihingi ng pahintulot. Sumilip si Joel sa siwang. Lusutan ito papunta sa likod ng cold storage. Kapag nakalabas tayo roon, may daan sa drainage papuntang gilid ng pantalan. Muli silang napatalon nang marinig ang tunog ng isang putok sa kandado ng pinto. Hindi na sila pwedeng maghintay. Isiniksik ni Marco sa loob ng damit ang waterproof container, saka siya ang unang pumasok sa siwang, hindi dahil sumunod siya sa gusto ng ina kundi dahil wala ng oras para pagdebatehan ang tapang. Kumiskis ang semento sa mga balikat niya. Sa bawat galaw, naiipit ang hininga niya sa amoy ng lumang kahoy at amag. Sa likod niya ay ang ina nila, at kasunod si Joel. Sa mismong sandaling halos makalabas na siya sa kabilang dulo, narinig niya ang pagbagsak ng pinto at ang malutong na sigaw ni Ramirez, humiwalay kayo. Sinundan iyon ng yabag ng mga sapatos sa sementong sahig. Bumagsak si Marco sa mababang espasyong nasa likod ng cold storage at agad gumapang palayo. Bilisan niyo, pabulong niyang sigaw. Lumabas ang ina niya, hinihingal, kasunod si Joel na humabol agad para ibalik sa dating pwesto ang lumang panel na tumatakip sa siwang. Saglit lang, hindi nito tuluyang may tatago, pero baka makakuha sila ng ilang segundo. At sa gabing iyon, ilang segundo na lang ang katumbas ng panibagong hinga. Mabilis silang tumakbo sa likod ng gusali,
patungo sa kanal na sinasabi ni Joel. Ang sahig ay basa at madulas, puno ng putik, sirang yelo, at kung ano-anong tira mula sa isda. Naririnig na nila ang boses ng mga lalaki sa loob ng warehouse. Hanapin sa likod, sarahan ang kabila, huwag hayaang makalabas. Gusto ni Marco na lumingon, pero pinilit niyang huwag. Sa ganitong mga sandali, ang paglingon ay hindi lang aksyon. Tukso rin ito ng takot. At natutunan niya sa mga nagdaang araw na kapag mas matagal mong tinitingnan ng takot, mas lalo ka nitong pinapabagal. Pagdating sa drainage culvert, halos mapamura siya. Masikip at mababa ito, may rumaragasang maruming tubig na aabot sa binti. Dito tayo. Kung ayaw mong dadaan sa harap ng mga ilaw, oo, sagot ni Joel. Umakma na itong bumaba nang biglang may tumamang liwanag sa gilid ng pader. Nakita ko sila, sigaw ng isa, sumunod ang ingay ng yabag. Lusong, utos ni Joel. Halos itulak na niya ang ina nila pababa sa kanal. Pumasok si Marco kasunod nito, yakap ang container sa dibdib, habang ang maruming tubig ay umabot agad sa tuhod niya. Ang lamig ay kumagit sa balat, ngunit hindi iyon ang pinakamalala. Ang pinakamalala ay ang tunog sa likod, papalapit, at ang pakiramdam na parang bawat segundo ay maaaring huling buo nilang sandali bilang pamilya. Gumapang sila sa makipot na lagusan, halos hindi makatayo. Sa ibabaw nila ay ang ugong ng mga truck, ang hampas ng alon sa poste, at ang bahagyang yabag ng mga lalaking naghahanap. Sa likod, si Joel ang huli, paulit-ulit na sumusulyap. Diretso lang, bulong nito. May labasan sa may tambakan ng lambat. Hindi na sinagot ni Marco. Hindi na rin niya maramdaman ng maayos ang mga hita niya sa lamig at tensyon. Tanging ang container lang ang hawak niya ng mahigpit, na para bang kapag nawala iyon ay mawawala rin ang dahilan ng lahat. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil habang gumagapang siya sa maruming tubig, malinaw na sa kanya na ang katotohanan ay hindi na ideal. Hindi na ito malinis na prinsipyo. Isa na itong bagay na sinusukbit sa dibdib habang tumatakas sa mga lalaking kayang pumatay. Nang tuluyan silang makalabas sa dulo ng culvert, humandusay muna ang ina nila sa tambak ng lambat at lubid, hinihingal ng malalim. Umuugong ang dibdib ni Marco. Mama, ayos lang ako, sabi nito, kahit halatang hindi. Namumutla ang babae, nanginginig ang mga kamay, pero buo ang tingin. Tuloy lang, ngunit si Joel ay hindi agad sumunod palabas. Joel, tawag ni Marco. Walang sagot. Bumalik ang ulo ni Joel sa loob, parang may tinitingnan. Saka ito mabilis na sumilip sa kanila. May humabol sa likod. Lumabas kayo sa kanan. Dadaan ako sa kabila para iliga sila. Hindi, sabi ni Marco. Sabay-sabay tayo. Ngumiti si Joel ng manipis, iyong klaseng ngiti na mas masakit kaysa sa pag-iyak dahil halatang wala ng ilusyon. Hindi ako kasing bilis nyo sa masikip na daan. At kung sabay tayo, mas madali tayong makita. Hindi mo kami pwedeng iwan ulit sa ganitong paraan, senggal ni Marco, at sa huling salita ay biglang lumitaw ang lahat ng taong hindi niya naging kapatid nitong mga nakaraang taon. Hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang panganib. Tungkol ito sa lahat ng pag-alis na kinain ng panahon. Bahagyang natigilan si Joel. Sa isang iglap, nakita ni Marco sa mukha nito ang batang minsang kasabay niyang tumalon sa tabing dagat, ang binatang unang nagturo sa kanya kung paano magbisikleta sa maputik na kalsada, at ang lalaking biglang naging anino sa bawat away ng pamilya. Kaya nga hindi na, sabi ni Joel. Hindi ko na kayo iiwan para sa sarili ko. Hindi pa siya makakasagot nang may sumabog na ilaw sa may kabilang dulo ng tambakan. Nandoon, sigaw ng isa. Agad tumalon si Joel palabas ng culvert, ngunit hindi sa direksyong tinatahak nila. Tumakbo ito pakaliwa, palabas sa mas bukas na bahagi ng pantalan, sadyang ipinakita ang sarili. Hoy, sigaw ni Ramirez, habulin. Ilang anino ang tumakbo kasunod ni Joel. Sa gulat at galit, gusto ni Marco na sumunod, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng ina sa braso. Huwag, sabi nito, basag ang boses. Kapag sinundan mo siya, masasayang lahat. Mama, hindi lahat ng pagbabalik ay para mabura ang nakaraan. Minsan para harapin ang dapat ng binabayaran. Nanigas si Marco. Sa malayo, naririnig niya ang yabag, ang sigawan, at ang sunod-sunod na tunog ng bakal na natatamaan. Wala pang putok, ngunit sapat na ang bawat tunog para magpintig ang sentido niya. Tayo na, sabi ng ina.
Parang hindi niya sarili ang mga paa nang tumakbo siyang kasama nito sa mas madilim na bahagi ng tabing dagat, paikot sa likod ng mga kabong nangingisda. Sa bawat hakbang, may bahagi ng isip niyang gustong maniwala na babalik si Joel sa likod nila, hihingal, magmumura, at sasabihing nakalusot siya. Ngunit may isa pang mas tahimik na bahagi ang nagsasabing baka iyon na ang pinakauna at pinakahuling maayos na desisyon na ginawa ng kapatid niya sa loob ng 10 taon. Nakarating sila sa lumang kubo ng bangka kung saan nila unang pinag-usapan ang pagpunta sa warehouse. Doon lang tumigil ang ina niya at napaupo, hawak ang tagiliran. "Mama, nasaktan ka ba?" Yumuko ang babae. Nang alisin nito ang kamay, may bahid ng dugo. Hindi man malakas ang agos, sapat na para manlamig ang loob ni Marco. "Kailan ka pa?" "Sa loob siguro," sagot nito, pilit magaan ang tono. "May tumamang nakausling bakal noong sumiksik tayo. Mababaw lang siguro." Ngunit hindi iyon mukhang mababaw para kay Marco. Pumutol siya ng lumang tela mula sa sako sa sulok at maingat na itinali sa tagiliran ng ina. "Kailangan ka sa ospital. At anong sasabihin natin? Na nadulas ako sa pantalan habang may dala tayong ebidensya laban sa kalahati ng munisipyo." May pait sa biro nito, pero may katotohanan. Hindi pwedeng ospital. Hindi pwedeng presinto. Wala silang mapagkakatiwalaan na institusyon. At doon muling naramdaman ni Marco ang tunay na anyo ng pagkakulong. Hindi iyon bakal na rehas, kundi ang kawalan ng ligtas na lugar. "Kay Betchay muna tayo," sabi niya. May tita siyang hilit at marunong maglinis ng sugat. Tumango ang ina, bagaman halatang nahihilo na. Habang inaalalayan niya ito sa paglakad, tumunog ang luma niyang keypad phone. Hindi kilalang numero. Sandali niya itong pinagmasdan bago sinagot. Umalingaw-ngaw ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. "Marco," boses ni Joel. Muntik nang bumigay ang tuhod niya sa ginhawa at takot. "Nasaan ka?" "Wala akong oras. Nakalusot ako, pero hindi ako makakalapit." Nakita nila ang mukha ko ng malinaw. May tunog ng hangin sa likod ng boses nito, parang nasa bukas na daan. "Makinig ka. Huwag kayong uuwi. Nasaan ka?" Ulit ni Marco, mas madiin. Tahimik si Joel sandali. "May isa pang tao na pwede nating lapitan. Hindi taga rito. Investigative reporter. Dati ko siyang kinausap sa Maynila pero umatras ako. Ngayon hindi na pwede. Nasa lumang bus stop siya bukas ng umaga kung padadalhan ko siya ng mensahe." "At bakit ka sigurado?" "Hindi ako sigurado. Pero wala na tayong ibang butas." Kumuyam ang kamay ni Marco sa phone. "Paano kung bitag?" Sa totoo lang, mahinang tawa ni Joel, pagod at mapait. "Kahit saan tayo pumunta ngayon, posibleng bitag. Ang tanong lang, saan may konting tsansa na may makikinig bago tayo patahimikin?" Natahimik si Marco. Ang katotohanan ng sinabi nito ay walang kabayanihan, pero buo. "Anong pangalan?" "Mira Sarmiento. At ikaw?" Muling katahimikan. "May aasikasuhin pa ako." "Ano?" "Kailangang may mailigaw pang trail. Hindi ko kayang bantayan kayong dalawa at ilakad ang reporter. Hatiin natin ang panganib." "Joel, tumigil ka." Sa kabilang linya, humina ng bahagya ang boses ng kapatid niya. "Noong umalis ako, akala ko ang pinakamasamang mangyayari ay kamumuhian niyo ako. Hindi ko naisip na mas madali pala yun kaysa humarap sa araw-araw na alam mong tama sila." Napapikit si Marco. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa isang pag-amin na huli na ngunit totoo. "Huwag kang mamatay," sabi niya sa huli, at halos ikagulat niya ang sarili sa linyang lumabas. Sa dulo, huminga ng mabigat si Joel. "Susubukan ko." Naputol ang tawag. Nang lingunin niya ang ina, nakatingin ito sa kanya, basang-basa ang mga mata ngunit walang luha na tuluyang bumabagsak. "Narinig ko," sabi nito. Hindi na siya nagtanong kung gaano karami. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may mga salitang hindi na nila kailangang ipaliwanag ng buo sa isa't isa. Pagdating nila sa likod ng bahay ni Betchay, mabilis silang pinapasok nito nang hindi na nagtatanong. Ang tita nga nitong si Minda ay naroon at agad nilinis ang sugat ng ina niya sa liwanag ng isang emergency lamp. "Malinis pa naman," sabi ng matanda. "Pero bantayan natin ang lagnat." Sa maliit na kwartong iyon, habang amoy betadine, dahon ng sambong, at mainit na tubig ang paligid, sakalang muling nakaramdam si Marco ng pagod. Hindi simpleng antok, kundi iyong pagod na galing sa ilang araw na tuloy-tuloy na takot at katotohanang parang pandurog.
Umupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, yakap ang container sa tuhod. Sa gilid ng paningin niya, nakita niya si Betchay na tahimik na nagtitimpi ng kaba habang sinisilip ang bintana kada ilang minuto. Pwede ko bang itanong? Sabi nito maya-maya, mahina. Kapag nailabas mo na yan, tapos na ba? Tiningnan niya ang waterproof container, pagkatapos ang ina niyang nakapikit habang nilalagyan ng pomento. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Baka may makulong, baka may mamatay, baka mawalan kami ng bahay. Baka wala ring mangyari agad. Pero gagawin mo pa rin. Hindi iyon tanong. Tumango si Marco. Kasi kung hindi, lahat ng namatay dahil dito, para saan? Hindi sumagot si Betchay. Umupo lang ito sa tabi niya at inabot ang isang basong tubig. Sa simpleng alok na iyon, may uri ng katapatan na hindi maingay. At naramdaman ni Marco kung gaano kabigat ang obligasyong hindi sayangin ang pagtitiwala ng mga taong pinipiling tumulong kahit takot sila. Madaling araw na nang makatulog ng bahagya ang ina niya. Si Marco naman ay hindi na muling nakatulog. Binuksan niya ang notebook ng tatay nila at muling binasa ang huling pahina. Huwag sanang bitbitin ng mga anak ko ang bigat na hindi naman nila pinili. Noon niya naisip na kahit anong gawin niya ngayon, nabigo na ang dasal ng ama niya. Bitbit na nila. Ngunit may isa pa ring bagay na kaya niyang baguhin. Hindi man niya maibalik ang kawalan ng bigat, baka may iwas niya na maipasa pa ito kay Len. Bandang alas 5 ng umaga, bago pa man magbukang liwayway ng buo, nagpasya siyang buksan ang laman ng container kasama si Betchay. Sa mesa ng kusina, sa pagitan ng mga garapon ng kape at asukal, maingat nilang inilatag ang mga USB, papeles, at DV tape. Ginamit ni Betchay ang lumang converter na itinago nito mula sa dati niyang sideline. Habang umiikot ang loading icon sa monitor, para bang bawat segundo ay humihila ng himulmol mula sa puso ni Marco. Lumitaw ang video. Kuha ito sa loob ng isang opisina, marahil sa mismong munisipyo, base sa kurtina at seal sa gilid. Medyo malabo, pero makikilala ang mga tao. Ang una niyang nakita ay si Mang Nestor, nakatayo, galit ang tindig. Nasa harap niya ang lalaking nakapolo na kasama ni Ramirez sa presinto. Naroon din ang tatay nila, hindi umiimik, mukhang pinapapirma sa mesa. At sa bandang kanan, bahagyang kita si Ramirez, mas bata pa, walang uniporme ngunit malinaw ang mukha. Hindi pwedeng basta puwersahin ang mga residente, sigaw ni Mang Nestor sa video. May mga taong mawawalan ng pangingisdaan. Sumagot ang nakapolo, kalmadong kalmado. Kapag dumating ang pantalan, magkakaroon ng trabaho. Huwag ka nang maging bayani para sa mga taong hindi rin naman lalaban. Nakita sa video ang pag-aalinlangan ng tatay nila. Nakahawak sa panulat, nanginginig ang kamay. Danilo, sabi ng nakapolo, hindi inaalis ang tingin sa papel, ikaw ang bahala kung magulo ito. Walang marahas na eksenang sumunod. Walang suntok sa harap ng kamera. Ngunit may mas masahol. Nakunan ng tape ang mismong sandali ng pagpayag. Ang pagpisil ng sistema sa isang taong gusto nang umatras pero napaligiran na. Nang mapindot ang stop, tahimik ang buong kusina. Tanging ugong lang ng bentilador ang maririnig. Sapat ba to? Tanong ni Betchay. Hindi kaagad sumagot si Marco. Ang video ay hindi nagpapakita ng pagpatay. Hindi nito nililinaw ang buong lawak. Ngunit ipinapakita nito ang pundasyon ng lahat. Ang sandali ng pagkakabit-kabit ng mga pangalan. Ang ama niya, si Mang Nestor, si Ramirez, ang konsehal, at ang takot na ginawang instrumento. Oo, sabi niya, hindi para tapusin lahat, pero para hindi na nila maitago na parang chismis lang. Narinig nila ang mahinang daing mula sa kwarto. Nagising ang ina niya. Paglabas nito, halatang nanghihina ngunit gising ang isip. Pinanood nito ang huling bahagi ng video nang walang imik. Nang matapos, dahan-dahan itong umupo at tumingin kay Marco. Heto na yun, sabi nito. Ito na ang punto na hindi na tayo pwedeng magbalik na parang walang nangyari. Sa labas, ang liwanag ng umaga ay unti-unti nang pumapasok sa siwang ng bintana. Magsisimula na naman ang ordinaryong buhay ng bayan. Magbubukas ang mga tindahan, bibiyahe ang mga jeep, magtitinda ang mga tao ng isda at gulay. Magpapalista ng medical certificate sa munisipyo. At sa gitna ng normal na iyon, may hawak silang bagay na kayang yumanig sa tahimik na pundasyon ng maraming taon. Tumunog muli ang keypad phone. Isang text lang mula kay Joel.
Nakausap ko si Mira. Nasa dating himpilan ng tren sa bayan, 8:00. Huwag kayong susundan. Tiningnan ni Marco ang oras. Kaunti na lang. Tiningnan niya ang ina niya, pagkatapos ang mga kopya, ang notebook ng ama nila, at ang mukha ni Betchay na halatang gusto nang umatras ngunit nananatili pa rin. Dito niya naunawaan na ang final arc ng lahat ng ito ay hindi na lang tungkol sa paglalabas ng lihim. Tungkol na ito sa kung sino-sino ang handang masira habang ginagawa iyon, at kung ano ang matitira sa kanila pagkatapos. Walang sino man sa kusina ang nagsalita agad. Pero sa katahimikang iyon, malinaw ang desisyon. Lalakad sila papunta sa susunod na yugto kahit hindi nila alam kung may babalikan pa silang bahay, reputasyon, o katahimikan kapag natapos ito. Hindi niya alam kung kailan eksaktong naging mas mabigat ang katahimikan kaysa sa panganib, pero habang inilalagay niya sa lumang backpack ang USB, kopya ng video, notebook ng ama nila, at isang cellphone na may duplicate files, ramdam niyang wala ng puwang para sa pagdadalawang isip. Ang bawat bagay na isinasara niya sa zipper ay hindi lang ebidensya. Bahagi iyon ng pangalan ng pamilya nila, ng kamatayan ni Mang Nestor, ng pagkatunaw ng mukha ng ama nila mula sa simpleng alaala ng pagiging magulang tungo sa komplikadong hulma ng isang taong nadungisan, natakot, at kalawnay bumigay. Hindi ako sasama sa himpilan ng tren, sabi ng ina niya habang inaayos ang balot sa tagiliran. Mas halata kung tatlo tayo. At kung kailangan may maiwan para kay Len, ako iyon. Hindi ka pwedeng mag-isa, mabilis na sabi ni Marco. Mas hindi ka pwedeng madamay ng harapan, sagot nito. Hindi porket handa na akong humarap, ibig sabihin wala na akong obligasyon sa kapatid mo. Natahimik siya. Sa gilid, si Betchay ay abalang pinupunasan ng tela ang monitor at converter na ginamit nila, binubura ang anumang bakas na maaaring magturo pabalik sa bahay nila. May spare na SIM ako. Sabi nito, hindi tumitingin. Disposable. Sa'yo na. At saka, huminto ito, saka inilabas mula sa drawer ang isang maliit na power bank na gasgas na ang gilid. Baka kailanganin mo. Kinuha iyon ni Marco ng mabagal. Hindi ko alam kung paano babawi. Bumalik kang buhay, sagot ni Betchay. Saka na natin isipin ang iba. Walang ngiti sa pagitan nila, pero may mas matibay kaysa doon. May tahimik na pagkilala sa halaga ng natitirang tiwala sa gitna ng lahat ng nawawasak. Bago umalis, lumapit si Marco sa ina niya. Hindi siya marunong sa mga huling tingin. Ayaw rin niyang bigyan ng anyo ang posibilidad na maaaring iyon na nga ang isang uri ng huling tingin. Kaya simple lang ang sinabi niya. I-lock niyo ang pinto. Huwag kayong magpapasok kung hindi ako o si Betchay. Tumango ang ina niya. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, hinawakan siya nito sa batok gaya ng ginagawa noong bata pa siya kapag nilalagnat siya. Anak, sabi nito, mahina ngunit buo, kapag dumating ang oras na kailangan mong pumili sa pagitan ng pangalan natin at ng totoo, huwag mo nang iligtas ang pangalan natin. Sobra na ang idinulot ng pagtatakip. Napasinghap siya ng bahagya, hindi dahil nagulat siya sa salita, kundi dahil iyon ang unang malinaw na sandali na narinig niyang mas pinili ng ina niya ang tama kaysa sa takot sa kahihiyan. At marahil iyon ang pinakamalalim na pagbabago sa lahat. Umalis siya bago pa siya matutong umiyak sa harap nito. Sa daan papuntang lumang himpilan ng tren, ang bayan ay gising na ng buo. May mga batang nakauniporme na nagmamadaling pumasok sa public school, may mag-asawang nagtatalo sa tapat ng palengke tungkol sa sukli, may driver ng jeep na malakas ang patugtog na old love song habang naghihintay ng pasahero. Ang karaniwang ingay ng Pilipinas sa umaga ay naroon lahat, at sa ibang araw ay baka naging aliw pa iyon kay Marco. Ngunit ngayong umaga, bawat ordinaryong tunog ay parang paalala na ang buhay ng karamihan ay nagpapatuloy kahit may mga pamilyang unti-unting binabawi ang mga lihim na ibinaon ng mga makapangyarihan. Pagdating sa lumang himpilan, halos wala nang natira rito kundi lumot, sirang semento, at isang waiting shed na ginawang tambayan ng mga tricycle driver sa hapon. Sa umagang iyon, tahimik pa. Isang babae ang nakatayo malapit sa kinakalawang na poste ng dating schedule. Nasa late 30s marahil, nakapusod, nakamaong at simpleng polo, may sling bag at hawak na kape sa paper cup. Wala siyang mukhang dramatic, hindi siya mukhang tagapagligtas, at marahil iyon ang dahilan kung bakit medyo naniwala si Marco. Ang mga totoong may alam sa panganib ay madalas hindi maingay ang dating. Marco, tanong nito nang makalapit siya. Tumango siya. Mira Sarmiento.
Hindi na ito nagpakilala pa ng mahaba. Dumiretso agad. Nasaan si Joel? Napatingin si Marco sa paligid bago sumagot. Hindi ko alam kung darating siya. Saglit na tumigas ang tingin ng babae, parang may inasahang posibilidad na ito. Typical. Hindi niya alam kung paano tutugan sa pamilyar na pait ng salitang iyon. Sa halip, inilabas niya ang isang kopya ng files at ang notebook ng ama nila. Hindi ako sigurado kung gaano karami ang kaya nito, sabi niya. Kinuha ni Mira ang USB at mabilis na ipinasok sa maliit na tablet na dala niya. Habang nagsusuri ito, hindi maiwasang pakiramdam ni Marco na para siyang humaharap sa guro na magdedesisyon kung pasado o kulang ang lahat ng pinagpagiran niya. Maya-maya, nag-angat ito ng tingin. Hindi ito maliit, sapat ba? Para magsimula ng publikong ingay, oo. Para agad mapabagsak ang lahat, hindi. Hindi siya nasurpresa. Sa totoo lang, mas napanatag pa siya sa tapat na sagot. Kapag inilabas mo ito, ilalabas ko sa National Desk at sa 2 pang legal contact. Pero makinig ka sakin. Mas lumapit ng bahagya si Mira. Kapag pumutok ito, hindi isang araw tapos ang laban. Doon palang magsisimula ang tunay na paghihigpit. Sisiraan kayo. Tatanungin ang papel ng ama mo. Hahanapan ng butas si Mang Nestor. Gagawan ng kwento si Joel. Ikaw, gagawing sunod son Yeren, oportunista, o sinungaling. Kaya bago ko pindutin ang send, gusto kong sigurado ka sa isang bagay. Hindi mo na mababawi ang buhay ninyong tahimik. Napalunok si Marco. Ang salitang tahimik ay halos nakakatawa ng isipin, dahil kailan nga ba talaga naging tahimik ang buhay nila. Ngunit may punto si Mira. Ang natitirang anyo ng normalidad ay tuluyan ng guguhitan kapag nailabas ito. Wala na kaming tahimik na buhay noon pa, sagot niya. Hindi lang namin pinapangalanan. Tiningnan siya ng babae, saka marahang tumango. Fair enough. Bago pa ito muling tumingin sa tablet, may pumasok na tawag sa disposable phone ni Marco. Si Joel. Nasaan ka? Bungad agad niya. Mabigat ang hininga sa kabilang linya. Malapit lang. Huwag kang lilinggan agad. May isang lalaki sa tapat ng bakery na 2 beses nang tumitingin sa'yo. Hindi gumalaw si Marco, ngunit mas naramdaman niya ang paligid. Ang amoy ng pandesal mula sa kanto. Ang tunog ng tricycle na dumaan. Ang mga mukhang ordinaryo na maaaring hindi pala ordinaryo. Nakikita mo ako? Oo. Nasaan ka? Hindi mahalaga. Ilang segundong katahimikan. Naibigay mo na ba? Oo. Good. May kaluskos, parang may sumagi sa suot nitong jacket. Marco, may isa pa akong hawak. Ano? Original ledger pages. Hindi ko isinama sa iba kasi iyon ang naging insurance ko sa loob ng 10 taon. Kung mawala man ang digital copies, mayroon pa rin. Pumikit si Marco ng mariin. Nasaan ka? Hindi ko pwede, tama na ang hindi mo pwede, Joel. Napalakas ang boses niya ng bahagya. Napalingon si Mira. Sa kanto, ang lalaking tinutukoy marahil ay bahagyang gumalaw. Kung gusto mo talagang matapos ito, huwag mo nang gawing one-man act. Tahimik si Joel sa kabilang linya. Nang magsalita ito, mas mababa na ang tono. Sa lumang waiting shed sa kabilang riles, sa likod ng talyer. Pero makinig ka. Kapag may nakita kang puting pick-up, huwag kang lalapit. Iiwan ko na lang. Naputol ang tawag. Napamura si Marco sa ilalim ng hininga. May problema? Tanong ni Mira. Nandito si Joel. May hawak siyang original. Bahagyang lumiwanag ang mukha ng babae, hindi sa saya kundi sa matalas na kalkulasyon. Mas gusto ko yan. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Diretso niyang tanong. Hindi agad nasaktan si Mira sa kabastusan. Sa halip, tila mas iginalang pa nito. Hindi mo kailangan akong pagkatiwalaan bilang tao. Pagkatiwalaan mo ang katotohanang mas ligtas sa akin ang dokumento kapag lumabas sa publiko kaysa manatili sa'yo ng tahimik. Mahirap tutulan iyon. Sasamahan kita, dagdag nito. Umiling si Marco. Mas halata, at mas delikado kung mag-isa ka. Bago pa siya makasagot, may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa kabilang kalsada. Marco, boses iyon ng ina niya. Napalingon siya agad. Papalapit ito mula sa dulo ng kalye. Hingal, wala nang pakialam sa sugat o sa bilin niyang manatili. Sa likod nito ay si Betche. May mga tao sa bahay. Sigaw ng ina. Sinundan kami. Kasunod ng sigaw ay ang biglang paghinto ng isang puting pick-up sa kanto. Mula roon, bumaba si Ramirez at ang lalaking nakapolo. Wala nang pagtatago.
Wala nang middleman. Sa liwanag ng umaga, mukha silang karaniwan pa rin, gaya ng mga lalaking kayang ngumiti sa piyesta at makipagkamay sa simbahan. At marahil iyon ang pinaka-nakakakilabot. Tama na ang takbuhan, sigaw ni Ramirez. Ibigay nyo na. Pinapalaki nyo lang ang problema. Agad hinayla ni Mira si Marco sa likod ng poste. May backup ba kayo? Tanong nito. Wala. Tumikim si Mira, parang pinipigilang murahin ang sitwasyon. Okay, then we do this the ugly way. Mabilis nitong kinuha ang phone at may tinawagan. Leave packet. Now, sabi nito sa kabilang linya. If I don't cancel in 3 minutes, release the legal and desk. Bago pa maunawaan ng buo ni Marco ang ibig sabihin nun, lumapit na si Ramirez, hindi pa nakabunot ng baril pero nakaposisyong handa. Reporter ka pala, sabi nito kay Mira ng malamig. Dapat hindi ka nakikialam sa lokal na problema. At kayo dapat hindi pumapatay ng mga saksi, balik nito. May ilang tricycle driver na ngayon sa paligid, nagtatakang humihinto. May mga tindera sa bakery na sumisilip. Nararamdaman ni Marco ang pagbabago sa himpapawid. Ito na iyong sandaling kinatatakutan ng mga taong namumuhay sa pananakot. Ang sandaling may ibang mata nang nakakakita. Ngunit hindi ibig sabihin noon ligtas na sila. Marco, sabi ng nakapolo na lalaki, mas mahinahon ang boses kaysa kay Ramirez. Anak ka ng tatay mong marunong umintindi. Huwag mong ibagsak ang pamilya mo para sa mga bagay na hindi mo kabisado ang buong konteksto. Halos sumiklab ang galit sa loob ni Marco. Narinig na naman niya ang lumang panlilinlang. Konteksto, kabutihan ng marami, kaunlaran, mga salitang ibinabalot sa panunulak. Kabisado ko na ang sapat, sagot niya. Sapat para malaman kung sinong nagtago sa likod ng takot ng iba. Humakbang si Ramirez, last chance. At doon, mula sa kabilang waiting shed sa likod ng Collier, lumitaw si Joel. Hindi ito tumatakbo. Naglalakad lang, pagod na pagod ang mukha pero diretso ang tingin. Sa kamay niya ay isang plastic na envelope. Ang hilig mo talaga sa dramatic entrance, sabi ni Mira sa ilalim ng hininga. Ngunit si Marco ay hindi makatawa. Ang nakita niya sa kapatid niya ay hindi tapang na pelikula, kundi ang kakaibang katahimikan ng isang taong natapos ng makipagtalo sa sarili at handa ng magbayad. Nandito ang gusto nyo, sabi ni Joel, itinaas ang envelope ng bahagya. Pero dito sa harap ng mga tao, sabihin mo muna, Danilo, kung ilang taon ka nang tumatanggap para takpan to. Tumigil ka, sanggal ni Ramirez. Hindi ka na bata para hindi mo alam ang mangyayari kapag namahiya ka ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Tumingin si Joel kay Marco. Sa saglit na iyon, nawala ang buong paligid. Hindi na niya nakita ang pick-up, ang reporter, ang mga usisero. Ang nakita lang niya ay ang kapatid niyang matagal niyang inalisan ng karapatang maging pamilya. At sa mata nitong iyon, wala nang hinihinging tawad. May isang hiling lang. Tapusin mo. Ay send mo na, sabi ni Joel kay Mira. Naka-ready na, sagot nito. Sumabog ang susunod na pangyayari sa loob ng ilang segundo lamang ngunit tumatakbo ito sa isip ni Marco nang parang mabagal at malupit. Humugot si Ramirez ng baril. Napasigaw ang mga tao sa paligid. Sabay na humakbang si Joel paabante, hindi palayo, para harangan ang linya sa pagitan ng baril at ni Marco. Umalingaw-ngaw ang putok, isa, maiksi, mapurol, at para kay Marco, parang may hinampes na bakal sa gitna ng umaga. Napaatras ang katawan ni Joel. Bumagsak ang envelope sa semento. May sumigaw, may tumakbo palayo, may nagvideo na gamit ang cellphone. Ngunit si Marco ay tila nawalan ng pandinig sa lahat. Tanging ang pag-upo ni Joel sa lupa, ang pagkapit nito sa tagiliran, at ang mabilis na pagdilim ng kulay ng damit nito ang malinaw. Joel, hindi na niya maalala kung paano siya nakarating sa tabi nito. Ang alam lang niya, nasa tuhod na siya sa alikabok at dugo, hawak ang kapatid niya na humihinga pa ngunit pabulusok. Sa gilid, tumatakbo na si Mira, hawak ang phone, sumisigaw sa kung sinong kausap. Released, it's out, it's out. May mga tao na ngayong nakapaligid. May mga cellphone ang nakatutok hindi lang sa sugatang lalaki kundi pati sa nakatutok pang baril ni Ramirez. At doon lang yata natauhan ang pulis. Huli na, masyado ng maraming nakakita. Ngunit ang pagka-atres ng kapangyarihan ay hindi agad lunas sa katawan ng kapatid niya. Tingnan mo ako, sabi ni Marco, nanginginig ang boses. Tingnan mo ako.
Pinilit ni Joel ang mga mata niyang manatiling bukas. May dugo sa gilid ng bibig nito. Nagawa mo. Mahina nitong tanong. Oo, nailabas na. Isang mahinang tawa ang lumabas kay Joel, mas tunog hangin kaysa saya. Sa wakas, dumating ang ina nila, halos nadapa sa pagmamadali, kasunod si Betchay na umiiyak na. Nang makita ng ina ang kalagayan ni Joel, parang may kung anong pumutok sa mukha nito ngunit wala itong inilabas na sigaw agad. Lumuhad lang ito sa kabila, hinawakan ang mukha ng panganay niyang anak gaya ng paghawak nito kay Marco kanina. Huwag kang bibitaw, sabi nito. Narinig mo, huwag ngayon. Tumingin si Joel sa ina nila, at doon na sa wakas bumagsak ang unang luha mula sa mata nitong matagal ng tuyot. Ma, bulong nito, pasensya na. Napapikit ang ina nila, at nang magmulat ito, basag na ang boses ngunit buo pa rin ang salita. Mamaya na yan, huminga ka muna. Dumating ang ambulansya, kasunod ang kaguluhan ng mga totoong pulis mula sa probinsya at mga usisero pang lalong dumarami. Si Ramirez ay inarmasen at pinababa ang mabuti ang baril, hindi dahil sa konsensya kundi dahil hindi na kayang burahin ng puwersa ang dami ng kamera at tao. Ang lalaking nakapolo ay nagtangkang sumingit sa crowd, pero hinabol ng mga tanong ni Mira at ng dalawa pang media contact na dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Marco. Sa ilang minuto, ang tagong bulok ng bayang iyon ay naging publiko. Hindi pa hustisya, hindi pa sentensya, ngunit hindi na rin simpleng bulong-bulungan. Sa loob ng ambulansya, magkatabi sina Joel at ang ina nila. Nasa paanan si Marco, hawak pa rin ang kamay ng kapatid niya. Sa bawat lubak ng kalsada papuntang Provincial Hospital, naririnig niya ang monitor, ang utos ng paramedic, at ang sariling takot na ngayon lang niya lubos inaming takot sa pagkawala ni Joel, hindi lang galit dito. Marco, mahinang sabi ni Joel, pilit na kadilat. Yumuko siya. Ano? Huwag mong hayaang ako lang ang maging kontrabida sa kwento pag tinanong si Len. Napapikit si Marco. Isang maikling tawa na may kasamang hikbi ang lumabas sa kanya nang hindi niya inaasahan. Ikaw talaga, kahit ngayon. Mahina ring gumalaw ang bibig ni Joel, parang gusto nitong ngumiti. Sabihin mo, minsan duwag ako. Minsan gaaman. Pero, hirap itong huminga. Pero bumalik ako. Humigpit ang hawak ni Marco sa kamay nito. Oo, bumalik ka. Sa ospital, nagsimula ang panibagong anyo ng paghihintay. Puting ilaw. Amoy disinfectant, mga upo ang plastic, nurses na mabilis magsalita, mga pamilyang kapwa nakatingin sa pinto ng emergency room na parang may sagot doon sa lahat ng hindi masabi. Sa waiting area, pinanood ni Marco sa TV ng ospital ang nagsisimulang pag-ikot ng balita. Hindi pa detalyado, pero nandoon na ang headline tungkol sa provincial land scandal, sa kuha ng bar ilan sa lumang himpilan, sa suspension kay Ramirez habang iniimbestigahan, at sa paglutang ng mga lumang permit. Naroon din ang pangalan ng ama nila sa crawl ng balita. Masakit iyon. Wala nang atrasan. Wala nang paraan para manatili siyang alaala lang ng mabuting tatay na gumigising ng maaga para sa trabaho. Ngunit kasabay ng sakit ay ang kakaibang gun. Hindi dahil gaman ang problema, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay wala na lang sa dibdib ng iilang taong nilalamon nito. Nasa liwanag na ito, kahit madumi, kahit masakit. Lumabas ang doktor makalipas ang tila napakahabang oras. Hindi patay si Joel, ngunit kritikal. Tinamaan ang tagiliran, malapit sa bituka. Naoperahan, ngunit delikado pa rin ang susunod na 24 na oras. Umiyak ang ina nila ng tahimik, nakaupo lang, magkabilang palad sa mukha. Hindi iyon iyak ng simpleng ginhawa. Iyon ang iyak ng inang alam na may pagkakataon pang huminga ang anak niya. Ngunit alam ding hindi nabubura ng pagkakataon ang 10 taong wasak. Umupo si Marco sa tabi nito. Hindi sila nagyakapan agad. Sa halip, matagal lang silang magkatabi, magkaakbay ang mga katahimikang iba-iba ang pinanggalingan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita ang ina niya. Noong sinabi ko sa iyo na huwag mo nang iligtas ang pangalan natin, akala ko handa na ako. Pero nang makita ko sa TV ang pangalan ng tatay mo, naputol ito. Parang pinatay ko ulit siya. Tumingin si Marco sa puting tiles ng ospital, saka sa mga paa ng mga dumadaan, saka sa sariling mga kamay na may tuyong dugo pa sa gilid ng kuko. Hindi tayo ang pumatay sa alaala niya, sabi niya. Pinatay siya ng mga pinili niya. At ng mga pinili nating huwag tingnan.
Nanlalabo ang mata ng ina niya, ngunit tumango ito. Hindi dahil gamon, kundi dahil minsan ang pagtanggap ay hindi pagliit ng sakit. Pagkilala lang sa tunay nitong pangalan. Pagsapit ng gabi, dumating si Len kasama ang tita ni Betchay na nagbantay dito sa bahay. Naluluha ito, litong-lito, hawak ang maliit na bag na parang school project lang ang laman. Nang makita siya ni Marco, agad itong yamakap sa baywang niya. Kuya, bakit nasa balita tayo? Tanong nito, nanginginig. Walang magandang sagot para sa bata. Walang simple. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Joel sa ambulansya, pinili niyang huwag tumakbo sa madadaling kasinungalingan. Lumuhad siya para magpantay sila ng mata. Kasi may mga maling nangyari noon pa. At ngayon, lumabas na. Masama ba tayo? Tila huminto ang mundo sa tanong na iyon. Naramdaman ni Marco ang bigat ng lahat ng henerasyong Pilipinong lamaking may kalituhan sa pagitan ng hiya at kasalanan, sa pagitan ng apelyido at pagkatao. Hindi, sagot niya, dahan-dahan, pinipili ang bawat salita. May mga mali na nangyari sa pamilya natin. May mga nagkamali, pero hindi ibig sabihin nun ikaw na ang mali. Ang importante, hindi natin itutuloy ang pagtatago. Tinitigan siya ni Len ng matagal, sa kadahan-daang tumango, kahit halatang hindi pa buo ang pagkaunawa. Sapat na iyon sa gabi na iyon. Makalipas ang 2 araw, formal nang inaresto si Ramirez. Sinundan iyon ng preventive suspension sa ilang opisyal at investigasyon sa mga permit at bentahan ng lupa sa baybayin. Hindi milagrosong bumait ang sistema. May mga kaalyado pa ring umuugong sa radyo, may mga chismis na sila raw ang gumagawa-gawa ng kwento para sa pera, may mga dating kaibigan na biglang hindi marunong bumati. Nasira ang tahimik nilang buhay, oo. Naunsyami ang ilang utang na inaasahan sana nilang mababayaran dahil natakot ang dati nilang kakilala. May tumawag sa ina nila ng madaling araw para pagbantaan. May nagdikit ng papel sa gate ng bahay na may salitang traidor. Hindi naging malinis ang anuman. At hindi rin nawala ang dungis sa pangalan ng ama nila dahil sa isang pag-amin at isang video. Ngunit may isang bagay na nagbago na hindi na nila maaagaw pabalik sa takot. Wala nang nananahimik sa pangalan ng kaayusan. Nagsimulang magsalita ang ilang residente na Daishi na wala ng lupa. Nagsumite ng salaysay si Cora tungkol sa mga huling araw ni Mang Nestor. Maging ang ilang dating empleyado sa munisipyo ay nagbigay ng impormasyon matapos makita na hindi pala lubusang untouchable ang mga dating kinatatakutan nila. Pagkaraan ng 1 linggo, nagkamalay si Joel sa recovery room. Mapatla pa rin siya, tuyot ang labi, at halatang masakit bawat galaw. Nasa tabi ang ina nila, nakatulog habang nakaupo. Si Marco naman ay nasa bintana, pinapanood ang mga tricycle sa labas ng ospital. Nang marinig niya ang mahinang pag-ubo ni Joel, lumapit siya. Nagtagpo ang mga mata nila. Wala ang drama ng pelikula. Walang instant healing. May pagod lang. At isang mahabang kasaysayan sa pagitan nila. Buhay ka pa, sabi ni Marco. Umangat ng kaunti ang sulok ng bibig ni Joel. Mukhang malas pa rin ako. Napailing si Marco, saka napatawa ng maikli, at doon niya naramdaman kung gaano katagal mula nang may ganitong tunog na lumabas sa kanya. Hindi iyon saya, hindi pa, pero hindi na rin puro pait. Narinig ko nasa balita na raw ako, sabi ni Joel makaraan ng ilang sandali. Hindi ka lang basta nasa balita, trending ka pa, sabi ni Len. Napapikit si Joel, marahang napailing. Kawawang bata, natahimik ulit sila. Maya-maya, nagsalita si Marco nang hindi tumitingin diretso. Hindi ko pa kayang patawarin ka ng buo. Mahina ang boses niya, pero walang talim. Katotohanan lang. Alam ko, sagot ni Joel. At hindi ko dapat hilingin. Pero, doon siya huminto, dahil mahirap pa ring sabihin ang mga salitang lumalampas sa galit. Pero hindi na rin kita gustong ituring na patay. Dahan-daang pumikit si Joel. At nang muling magmulat, basa ang sulok ng mata nito. Sapat na yun, bulong nito. Sobra pa nga, nagising ang ina nila sa mahinang pag-uusap at agad lumapit, tila natatakot na baka panaginip lang ang muling gising ng anak. Walang malaking yakapan, hindi sila ganoong pamilya, pero hinawakan nito ang kamay ni Joel at hindi na binitiwan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mabagal at hindi romantikong proseso ng pagbuo muli. Hindi ng pangalan. Hindi agad ng tiwala, kundi ng paraan ng pagharap sa umaga nang hindi na lubusang tinatago ang nakaraan. Nagbigay ng sworn statement si Marco.
Ganoon din ang ina nila. Isinuko ni Joel ang natitirang original pages. Tinanggap nila na madadawat ang alaala ng ama nila sa kaso, at sa halip na ipagtanggol ng bulag, pinili nilang sabihin ang totoo sa abot ng kaya nilang alam. Sa burol ni Mang Nestor na sinundan ng simpleng libing sa sementeryo malapit sa dagat, lumapit si Cora kay Marco matapos maibaba ang kabaong. Hindi ko alam kung magiging sapat ito para sa hustisya, sabi nito habang pinagmamasdan ang mga lupang unti-unting tinatabunan ang kahon ng ama niya. Hindi rin ako sigurado, sagot ni Marco. Pero hindi na siya namatay na parang nadulas lang. Tumango si Cora, at sa mata nito ay may lungkot pa rin ngunit may kaunting tuwid na dating, parang may isang pako ng katotohanan ng naitulos sa lupa ng mga kasinungalingan. Pag-uwi ni Marco sa bahay nila isang dapit hapon, nadatnan niya si Len na gumagawa ng assignment sa mesa habang ang ina niya ay nagbibilang ng paninda para muling buksan ang maliit nilang sari-sari store. Mabagal pa ang kita, maraming tingin pa rin ang mga tao. Ngunit may mga bumibili na uli. May mga tahimik na ingat po na rin mula sa ilang kapitbahay. Sa likod bahay, nagpapahinga si Joel sa lumang upuan, payat pa at hindi pa lubusang magaling, habang tahimik na nag-aayos ng mga sirang lambat na parang sinusubukan munang ayusin ang pinakamadaling bahagi ng buhay bago humarap sa mas mahirap. Tumigil si Marco sa pintuan at tiningnan ang eksena. Walang masasabing malinis na wakas doon. Ang pamilya nila ay hindi biglang naging buo. Hindi rin naging inosente. Hindi nabawi ang patay. Hindi nawala ang utang ng konsensya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang bahay nila ay hindi na nakatayo sa ibabaw ng katahimikang pinilit. Nakapatong na ito sa masakit ngunit totoong lupa. Lumapit ang ina niya at inabot sa kanya ang isang tasa ng kape tulad ng gabing nagsimula ang lahat. Tinanggap niya iyon at sabay silang naupo sa harap ng bahay habang unti-unting lumulubog ang araw sa dagat. Sa kalsada, may dumaan na jeep. May batang tumawa. May tindahang nagsindi ng ilaw. Ordinaryong gabi na naman sa baryo, pero hindi na ito ang dating ordinaryong gabi. Pagod ka na? Tanong ng ina niya. Tiningnan niya ang dagat bago sumagot. Oo, ako rin. Tumahimik sila. Hindi iyon bakanteng katahimikan. Puno iyon ng mga hindi na kailangang itago. Sa loob ng bahay, narinig niya si Len na tumatawa sa sinabi ni Joel. Sa una, mahina lang. Parang nagdadalawang isip pa ang bahay kung kaya na ba uli nito ang ganoong tunog. Ngunit nandyan na, at marahil iyon ang pinakatapat na wakas na kaya nilang angkinin. Hindi kapayapaan, hindi paglaya mula sa lahat, kundi ang payag ng mabuhay na may dala pa ring bigat, ngunit hindi na nagkukunwaring wala. Sa malayo, umihip ang hangin mula sa dagat at dinala ang amoy ng alat, isda, at basang lupa, ang parehong amoy ng bayang matagal nilang gustong takasan at iligtas. Uminom si Marco ng kape at pinanood ang pagdidilim ng langit. Hindi na niya kayang iligtas ang nakaraan. Hindi rin niya maipapangako na ang hustisya ay buo at mabilis darating. Ngunit alam niyang may isang bagay nang natapos at may isa ring nagsimula. Tapos na ang panahon ng pananahimik. At nagsisimula pa lang ang mas mahirap, mas totoo, at mas mahal na uri ng pamumuhay, iyong hindi na nakasandal sa takot kundi sa pananagutang araw-araw pipiliin kahit masakit. Sa huling liwanag ng dapit hapon, hindi niya naramdaman ang gun. Ang naramdaman niya ay bigat na kaya nang buhatin ng hindi nag-iisa.